Mga lungsod na matagal ng kontrolado ng kapangyarihan at takot. May mga sandaling dumarating na hindi na kayang pigilan ng kahit sinong makapangyarihan ang galit ng taumbayan. At sa araw na iyon, nagising ang lungsod sa isang kaguluhan na hindi na kayang itago ng kahit sinong nasa kapangyarihan. Sa harap ng City Hall, nagtipon ang napakaraming tao. Mga mamamayang matagal nang nagtitimpi, matagal nang nagdurusa, at matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang ipaglaban ang kanilang panig. Sigawan ang bumalot sa buong lugar, galit, pagod, at pag-asa na sa wakas ay may magbabago. Habang papalapit ang mga nagpoprotesta sa gusali, biglang bumukas ang malaking pinto ng City Hall. Lumabas si Miguelito. Kitang-kita sa kanyang mukha ang galit at desperasyon habang pinagmamasdan ang napakaraming taong sumusugod sa gusali na dati nilang kontrolado. Para sa kanya, hindi ito simpleng protesta. Ito ay banta sa kapangyarihan na matagal nilang pinaghawakan. Sa isang iglap, naglabas siya ng baril at agad siyang nagpaputok. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nagtilian ang mga tao. Ang ilan ay nagtakbuhan. Ang iba ay napayuko sa takot habang pilit umiiwas sa mga ligaw na bala. Ang dating protesta ay biglang naging isang mapanganib na kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng takot, may isang taong hindi umatras, si Tanggol. Nang makita niyang nanganganib ang mga taong sumama sa kanya, agad siyang kumilos upang harapin ang mga pulis at bodyguard na nagtatanggol kay Miguelito. Habang ang ilan ay natataranta sa kaguluhan, patuloy niyang pinapalakas ang loob ng mga tao. Para kay Tanggol, hindi na ito simpleng pagtitipon. Ito ay laban para sa katotohanan, laban para sa hustisya, at laban para sa kinabukasan ng lungsod. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang malaking bakal na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Agad niya itong dinampot. Ginamit niya itong parang kalasag. Habang patuloy ang putukan mula sa loob ng gusali, sumugod si Tanggol patungo sa pasukan ng City Hall. Tinakpan niya ang mga kasamahang sumusunod sa kanya upang hindi sila tamaan ng bala. Dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng pagkakataon ang mga nagpoprotesta na makapasok sa loob ng gusali. Isa-isa nilang naitulak pabalik ang mga pulis na pilit humaharang sa kanila. At sa unang pagkakataon, ang mga taong dati nasa labas lamang ng kapangyarihan ay nakapasok sa mismong sentro nito. Ngunit sa loob ng City Hall, lalo pang sumiklab ang kaguluhan. Naghiwa-hiwalay ang mga sagupaan. Sa isang bahagi ng gusali, habang nag-iikot si Marites upang hanapin ang kanyang mga kasamahan, bigla niyang namataan si Jackie. Sa isang iglap, sumabog ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Agad siyang dumampot ng kahoy na nakita sa paligid. At buong lakas niyang hinampas si Jackie paulit-ulit habang inilalabas ang lahat ng galit at sakit na matagal niyang itinago. Ngunit hindi nagtagal, nakahanap ng pagkakataon si Jackie upang makabawi. Sa isang mabilis na galaw, napaikot niya ang laban. Sinunggaban niya si Marites at mahigpit itong sinakal. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, nagkaharap na sina Ramon at Rigor. Matagal nang may galit sa isa't isa. Para kay Rigor, iyon na ang pagkakataon upang wakasan ang kanilang tunggalian. Sinubukan niyang hampasin si Ramon gamit ang baril na hawak niya. Ngunit mabilis na nakaiwas si Ramon at agad na gumanti. Sunod-sunod na suntok at sipa ang ibinigay niya kay Rigor hanggang sa mawalan ito ng balanse. Ngunit kahit natumba, hindi nagpatinag si Rigor. Mabilis siyang nakakuha muli ng baril. At galit na galit niyang pinaputok ito sa direksyon ni Ramon. Habang patuloy na umiilag si Ramon sa bawat bala, nadapa siya at napahiga sa sahig. Sa sandaling iyon, lumapit si Rigor. Mariing itinutok
ang baril sa kanya. Handa ng wakasan ang lahat. Ngunit ang pinakamabigat na sagupaan ay nagaganap sa gitna ng gusali. Nagkaharap na sina Tanggol at Miguelito. Ang kanilang laban ay hindi lamang pisikal na sagupaan. Ito ay simbolo ng matagal ng tunggalian sa lungsod. Katotohanan laban sa kapangyarihan. Galit laban sa hustisya. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Miguelito kay Tanggol. Ngunit hindi siya nagpaawat. Patuloy siyang lumalaban kahit unti-unti nang nanghihina ang kanyang katawan. Sa isang malakas na hampas gamit ang kahoy, napabagsak ni Miguelito si Tanggol sa sahig. Halos mawalan na siya ng lakas at sa sandaling iyon, dumating si Roberto. Agad niyang tinulungan ang kanyang kapatid. Pinagtulungan nila si Tanggol. Habang hawak siya ni Miguelito, sunod-sunod na suntok ang ibinuhos ni Roberto. Nang makita nilang halos wala ng lakas si Tanggol, nag-utos si Miguelito. Tapusin na siya, agad na sinakal ni Roberto si Tanggol. Ngunit tila hindi pa iyon sapat. Sa gitna ng matinding galit, inilabas ni Roberto ang kanyang baril at mariing itinutok ito sa halos wala ng lakas na si Tanggol. Sa sandaling iyon, tila hawak na nila ang kapalaran ng kanilang pinakamatinding kalaban. Sa loob ng City Hall, tuluyang nagbanggaan ang galit, paghihiganti at desperasyon ng bawat panig. Ang mga taong dati nasa lansangan lamang, ngayon ay nasa gitna na ng kapangyarihang matagal nang umaapi sa kanila. Ngunit habang nakahiga si Tanggol sa sahig, halos wala ng lakas. May isang tanong na bumabalot sa lahat. Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban o ito pa lamang ang simula ng mas malaking digmaan para sa katotohanan? Sa tingin ninyo, makakatayo pa kaya si Tanggol upang ipagpatuloy ang laban o dito na magtatapos ang kanyang paghihiganti? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.